Ano-ano nga ba yung mga requirements bago ka makakuha ng passport, magkano, at ano rin yung mga dapat nating malaman patungkol dito? Pwede ka bang mag-walk-in o dapat ba mag-process muna online? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Bawal ang walk-in sa pag-apply ng DFA passport. Bakit? Kasi kailangan mo mag-fill out ng form online at sa pag-fill out ng form online, magpapaschedule ka na rin. So pumunta lang sa website nila, that's passport.gov.ph, and then i-click itong schedule an appointment. Kung hindi kayo makadiretso sa link na to, i-search nyo yung DFA passport, ito yung website, at dito dapat kayo mapunta. Pwede nyo gamitin yung computer, laptop, or cellphone ninyo para dito. Pareho lang naman yung mga requirements at yung proseso. Hanapin nyo yung schedule appointment, i-check itong by proceeding, and then click nyo yung start individual appointment, or pwede ring start group appointment kung sama-sama kayong mag-a-apply para sa single appointment or single booking na yon. Depende kung ilan kayo, ganun din karaming information yung ibibigay nyo for applicant information. Pero sa akin, piliin ko yung sa individual appointment, which is ito siya. And then, check ko lang to. Click next. By the way, merong 30 minutes para iproseso to. Bakit ka muna nagbubook ng appointment? Kasi pipiliin mo na rin yung branch o yung DFA site. May pagkakataon na possible magkaroon ng issue sa pag-book kasi baka walang slots. For this case, ang available na ay July 13, yung ibang date ay naka-red na. So, sa July 13, isa na lang. Sa 14, dalawa. Sa 15, fully booked na. Nung binalikan ko yung 14, available na lang ay isa, na-book na to. So, ganun kabilis dito sa DFA website. Meron lang tayong 30 minutes para matapos to or else papakawalan na agad nila yung slot na yan para pwedeng mabigay sa iba. So, click natin tong check. And then, just in case na ang lagi nyo nakikita ay no available date katulad nito, palitan nyo yung site na malapit. Halimbawa sa Baguio, merong available. Yun nga lang malayo to. From Metro Manila, biglang pupunta ng Baguio. Kapag ganyan, kapag lahat na ng site na try ninyo, wala pa rin available booking, i-try nyo kinabukasan naman. Katulad nito, tinry ko kinabukasan, nagkaroon ng availability sa bandang Cubao. Yun nga lang, mabilisan, dapat makuha mo na agad yung slots. Kapag nakapili ka na ng schedule, ang next naman ay personal information. Phone number mo, email address, dito ipapadala yung isang requirement. Last name, given name, middle name, at yung iba pang information dito. Next naman, family information, pangalan ng tatay, nanay. And then applicant information. Ibig sabihin, applying ka ba ng new passport, nag-renew or lost. Next naman, contact information at ibigay lang yung address, trabaho, click yung next, magbabayad na. Dito na yung part kung saan pwede na natin ma-confirm yung binubook natin. Tandaan hanggat hindi paid, hindi confirmed yung booking. Pwedeng regular, pwedeng special, pwedeng magbayad via Maya, debit or credit card, or payment center, cash payment dito. Click nyo lang tong link para sa accredited list of payment centers. Andito nga pala yung reference number na siyang gagamitin natin kapag magbabayad na tayo. Kapag nabayaran na, ito yung pinakamahalagang email na dapat makuha natin kapag nag-a-apply ng passport appointment. Sa bandang baba kasi, andun yung form. Ito yung unang requirements, which is nakalagay dito yung site ng DFA, kung saan ka pupunta, anong oras, andito rin yung information mo. At ito, yung dalawang kopya, applicant copy, DFA copy, dapat dala mo yan. Yung form, kailangan mo siyang ipaprint. Yung e-receipts na ito, kailangan siyang ipaprint. Yan yung unang requirements. Sumunod, PSA issued birth certificate. Kung sakaling wala pa ng PSA, mag-order muna nito. Pwedeng mag-order online or pwede rin naman doon sa PSA site mismo. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video para dyan kung paano mag-order ng birth certificate. At pwede nang magamit para sa pag-apply ng passport. Required ang PSA birth certificate. Doon kasi i-double check kung tama lahat ng information na nakikita doon din sa valid ID ninyo. Sa lahat ng requirements, dapat original ang dala at may tigi-isang photocopy or Xerox nito. Ito yung listahan ng mga valid ID na tinatanggap for passport. Also, yung birth certificate ninyo, kapag medyo hindi malinaw, hindi mabasa yung mga information, kailangan pumunta sa City Hall, sa Civil Registry, para mag-request ng certified true copy ng Form 102 at Form 1A. Again, para lang to sa mga hindi mabasa or hindi malinaw.
Sa DFA kasi, babasahin talaga nila yung mga information doon sa PSA. So, kung hindi nila mabasa, hindi nila ma-double check yung info sa PSA doon sa ID, maging doon sa form ninyo, possible magkaroon ng issue at pabalikin nila kayo. Tandaan din na dapat kapag aalis tayo, kung pupunta ng ibang bansa, yung passport natin ay hindi mag-expire in the next 6 months. Kapag ganon, kailangan nang mag-renew ng passport at almost same din naman yung proseso. Ang website, passport.gov.ph, kung may ibang link, huwag magtiwala doon. At may mga accredited payment centers lang. Lastly, magkano yung dapat bayaran? 950 pesos for regular. Kung gustong mas mabilis yung pag-process, 1,200. Just in case na mag-renew ng passport dahil nawala or may issue, mutilated yung passport, napunit, may dagdag na 350 pesos para dyan. At yun yung mga requirements. PSA, yung form na makukuha after makapag-book, government-issued ID, at payment na din. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button para sa step-by-step tutorial guide kung paano mag-book online. Kung may mga na-encounter ba kaming issue at pag-claim na rin ito, pwede nyong i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!